nalaman namin na sobrang laki po pala ng perang dapat nahawak ni Sir Dan. Kasi ang daming yes po, may nag-sponsor sa kanya ng 90,000. Grabe. May nag-sponsor sa kanya ng 25,000, 10K. Wala pa po doon yung mga... Nagpunta kayo doon? Wala pa nga pong 50,000 ata yung cash niyang nahawakan. Muntik niya pa po iskamin yung founder ng international. Andito yung listahan. Andito yung listahan. Andito yung listahan ko noon. Hindi ko to ginagawa kasi yung pinta ko dito tama-tama sa perang pinadala ko kay Kuya Brooks. Wow. Ito ang katotohanan. Oh, ayan oh. Ayan, ito ang ebidensya. Militar ebidensya. Doon sa padala ni Perla, kung saan napupunta ang pera. So yung mga sinasabi ng isa, hinahanapan siya, nasaan napunta ang 90,000. Ito po, isa-isahin ko natin ito. Ito po yung ebidensya. Nakalista po yan. Oh. Nako, Diyos ko. Grabe. Ayun na guys. Mainit-init talaga. Grabe. Taghalo na ang balat sa tinalupan. Diyos ko po, Mariosep. Ito na, ang dami pong involved sa usapin at pati si Kuya Brooks ay nadamay na. Ano ba talaga ang buong katotohanan patungkol sa ipinasabog ni Midet sa part 9 ng The Death episode. O tama, sa The Death part 9 and part 11. Yan. Teka. Ito kung natatandaan nyo na isang araw, tayo ay nagkalkal ng nakaraan. Dahil naumpisahan na ang patungkol sa kaperahan. Patungkol sa mga kaperahan to. Diyos ko, ano ba ito? Ang dami ba naman perang ito? Himay talaga dito si Kuya Brooks ng Ito na. Sa pasabog na 90,000 pesos. 90,000 pesos na parang walang transparency. Totoo. Hindi parang. Di umaning walang transparency daw. Sino ito? Yung founder na naglilikom ng pera ay walang transparency. Sumigaw. Sino? Sino yun? Si Ate Perla. Wala raw transparency. So ngayon, rumesbak. Eto na. Andito yung listahan. Andito yung listahan. Andito yung listahan ko noon. Hindi ko to ginagawa kasi yung pinta ko dito tama-tama sa perang pinadala ko kay Kuya Brooks. Wow. Ayan na, narinig nyo. Rumesbak. Hawak niya ang listahan. Kung saan napunta. Saan napunta ang pera? Eto na. Yun naman pala. Eto, nasa magandang kamay. Ang pera. Saan napunta? Bakit sinasabi ni Midet na wala daw halos 50,000 ang natanggap ni Kalingap na? Nagpunta kayo doon? Wala pa nga pong 50,000 ata yung cash niyang nahawakan. Yun ang problema, yun ang tanong. Bakit saan niya ito nahugot ni Midet? Gaano katotoo? Gaano katotoo? Grabe. Ay, sino ba kaya nagsasabi ng totoo? Na wala raw. 50,000 ang natanggap ni Kalingap dan kayo may mga 40, may 20, may 10,000, may 25,000, may 90,000. Saan napunta ang pera? Yan ang tanong. Ngayon, eto na. Ang sabi ni Ate Perla, may listahan. Eto naman pala. Eto, pakinggan ninyo ang isa sa bigatin na involved sa usapin ng patungkol sa 90,000 at ilalabas ang buong katotohanan. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsasabi ng pawang kasinungalingan? Pawang kasinungalingan. Midet? Anong nangyari sa iyo? Gaano katotoo? Nasaan ang iyong attorney na si Attorney Hito? Si Attorney Suso. Labas. Ito kailangan natin. Ito, teka muna, paririnig ko. Sandali. Ito naman ilighan ni Kuya Brooks. Ito guys, kailangan natin ilabas. Makalkal. Kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi usapin pera to, malaking halaga. At nagpaparatang na di umano ay may iskam-iskam. Sino ba talaga meron ba nang scam or may nang scam, may mga scam or ano ba totoo? Nagpaparatang or paninira? Sino naninira? Si Midet ba naninira? Wala bang katotohanan? Eto na guys, ang katotohanan kung saan napunta ang sinasabing 90,000. Meron nga bang 90,000? Eto guys. Ito ang katotohanan. Oh, ayan oh. Ayan, ito ang ebidensya. Militar ebidensya. Doon sa padala ni Perla, kung saan napupunta ang pera. So yung mga sinasabi ng isa, hinahanapan siya, nasaan napunta ang 90,000. Ito po, isa-isahin ko natin ito. Ito po yung ebidensya. Nakalista po yan. Oh. Eto guys, patikim lang ito. Wala pa ang buong katotohanan pero gusto ko doon yung mapanood. Kay Kuya Brooks ang kabuoang video. Ang katotohanan sa perang binabanggit ni Midet na 90,000.
90,000. Walang 90,000. Meron 85,000. So doon pa lang. Sablay, si Midet. Walang 90,000. 85,000 meron. Ayon dito kay Kuya Brooks at kay Perla. Pero yan ay mapapanood nyo po sa YouTube channel ni Perla at sa YouTube channel ni Kuya Brooks. Guys, puntahan naman po ninyo nang doon yung masaksihan at suportahan po natin si Kuya Brooks. Ngayon, bakit galit si Kuya Brooks kay Midet? Kaya, makinig ka, Milit. Makinig ka. Makinig ka, ha? Sumusobra ka na. Ayoko sana ito. Itapik o ano dahil ako may respeto sa'yo. Pero, aywan ko ba kung bakit mo ginagawa yan. Marami ang may galit. Bakit? Bakit? Eto, Midet, nagpapatong-patong na. Another na naman, itong issue ito na si Kuya Brooks ay, ito ang tanong, bakit? Bakit si Kuya Brooks galit sa'yo? Patong-patong na. Bakit? Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Ay, bakit? Ay, Mariosep, guys, supportahan po natin si Kuya Brooks. Please, para mapanood nyo doon ang kabuuang video kung ano ang listahang hawak ni Kuya Brooks at ang listahan ni Perla ay magkatugma. Ibig sabihin, ang listahan ni Perla na 85,000. Tama ba? I-correct nyo ako, guys. I-correct nyo ako kung tama. At ang listahan ni Kuya Brooks ay 85,000. Tama ba? Tama. Ito ba ay magkatugma? Pero bakit ang sabi ni Midet ay 90,000? Doon pa lang, Midet, sablay ka. Ay, naku, Diyos ko, himay-himayin nyo, guys. Alam nyo, totoo lang, ang hirap lang kasi magbusisi kung i-analyze natin punto per punto. Talaga, ang dami nyo makukuhang topic sa bawat video binitawan ni Midet. Pati yung sinasabi siya daw ay nagmumumura daw yung powder. Ang dami, wala man siyang pinangalanan. Pero, kailangan natin mapalabas, makalkal, mabungkal kung ano yung buong katotohanan patungkol sa 90,000. Pero, walang 90,000. Meron 85. Listahan ni Kuya Brooks at listahan ni Perla. Magkatugma ba? Kung ito ay magkatugma, guys, pwede nyo puntahan sa YouTube channel ni Kuya Brooks. Kung ito ay magkatugma, ang perang sinasabi na di umano ay 90,000, ay maaaring ito yung 85,000. Yung 85,000, ito ay yun na hawak di umano ng founder ni Ate Perla. Ang ginawa na Ate Perla, ang perang ito ay ipinadala kay Kuya Brooks. So, ano yung sinasabi ni Midet? Na halos ay, guys, puntahan nyo po sa YouTube channel ni Kuya. Ay, grabe. Naghalo-halo na ang balang sa atin. Ang grabe, alam nyo, sa kalingap lang to. Sa kalingap lang talaga to. Ang daming issue, ang daming mga problema. Yan, ano ba yan? Nasabit ang aking buhok sa aking singsing. Ang daming problema. Anong problema? Lalo-lalo na dito sa problema ng kaperahan na ito. Kailangan ay malaman natin. Guys, ito yung maganda kasi kaya nga ito ay kinalkan ko yung episode 9, episode 11. Kasi noon pa man ay gusto ko na ito reaksyonan. Hindi, matagal na to. Ito yung nakabinbin na darating at darating ang tamang panahon. Ito yon. Ito yung nakabinbin na darating ang tamang panahon na masisiwalat ang buong katotohanan. Ito na, unti-unti na. No, ay, nagre-reaction na rin yan. Sila Michelle Japina, sila Jubilito, Marisol. President ng BIOS yan. BIOS for BIOS. BIOS. Ay! President po. Abangan niyo yan kay Kuya Val. Yan. Hindi ko muna ni-announce. Sorry. Yan. President Jubilito. Marisol. Andiyan po si Kuya Jula. Ay! Sorry. Andiyan si Kuya Patut. Marisol. Ay! Ito. Iikot tayo. Marami tayong topic dito. Bakit nasabi ni Midet na merong 90,000? Kaya wala naman sa listahan ni Kuya Brooks na merong saan mo nakuha? Midet ang iyong mga kwento sa part 11 na di umano'y merong 90,000, may 40,000, may 25,000. Ito ba'y kasama na doon sa 90,000? Bakit gayon ang kwento? At ang tanong, ito ang aking pinakamagandang tanong, bakit galit sa iyo? Bakit galit si Kuya Brooks? Akala ko ba, Kuya Brooks, ay mahal-mahal mo. Hindi, guys, huwag niyo ibaba si Kuya Brooks. Pag ibinas niyo si Kuya Brooks, aaway-away tayo. Love. Love lang,
Love. Yan, natin si Kuya Brooks, guys. Kung natatandaan ninyo, no panahon na maghiwalay na ang dadet. Alam niyo yung sabi ni Kuya Brooks? Gusto niyo marinig? Gusto niyo? Puntahan niyo kasi kay Kuya Brooks. Si Kuya Brooks po, ang umayaw talaga noon. Sabi ni Kuya Brooks, tigilan niyo na yan. Alam niyo yung sabi ni Kuya Brooks? Puntahan niyo kasi, guys. Puntahan niyo kay Kuya Brooks. Bida-bida na naman tayo dito. Ang sabi ni Kuya Brooks, Rab, baka pwede. Kahit 1 million yan, million views, huwag mong isasala ang Joy. Charot. Alam na namin yun. Di ba, binabanata ko si Kuya Brooks. Kuya Brooks, nawawala ka sa programa ng Paligap. Bakit ka ganyan? Kahit million views, hindi ba pwedeng isala? Malaki kikitain doon para pantulong. Pero, charot yun. Lalo na yung isa dyan na naglilig-galig at ako inaaway pa ako dahil nakikisilong lang yung hinain ay galit na galit at gustong manakit. Alam niyo na yun kung sino yung si Lola. Yan, hindi natin babanggitin ng pangalan. Mega lang shoutout. Yan. Ay sabi, bakit daw si Midot ay kawawa naman daw? Ay napagtanggol, bakit magkabupit ko ina-promote mo? Pero ang walang alam ay wala talagang alam, pero alam na namin yan. Na yan ay dahil, kaya yan, ito, i-analyze ninyo. Bakit natigil ang dadet? Month of April, part 9, episode 9, may issue, nag-iniyak. Dahil maraming report, di umani siya daw ay mukhang pera ayon sa kanyang mga salaysay. Meron nagpaparata. Episode 13, episode 11, month of May, eto na, pinasabog ang 90,000. Pagdating ng June, July, 50-50 ang lagay. Hindi na ka magkakatilag. Una niya. Pagdating ng, August. Uy, Danjoy. Welcome, Danjoy. Eto yun. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit nagkaganito? Yun. Pero dahil sa issue, pera-pera. Ano ang buong katotohanan? Bakit? Ang lista ni Ate Perla at ni Kuya Brooks. Nagkatugma ba o hindi? Kulang? Labis? Puntahan nyo guys sa YouTube channel ni Kuya Brooks. Bakit Midet? Saan galing ang iyong mga... Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. Hindi muna tayo maghahaba. Gusto ko muna ipanoorin nyo muna doon. At abangan nyo ako. At tayo ay dire-diretso sa pagtatopic guys. At ayun na. Pakiclick ng thumbs up. Mega lang shout out. Abangan nyo ako guys sa aking next video. Hindi ko to ginawa-gawa kasi yung kwenta ko dito tama-tama sa perang pinadala ko kay Kuya Brooks. 84,900. Nandito lahat. Tapos nagpahabol siya ng 3.5. So 3 beses lang sila nagpadala. So ang kabuuan na pinadala niya lahat is 85,900. Bali, Kabuuan yun. kulang-kulang ngayon. Mga 9,000 na din kasama yung mga... Ito po rin. Ito.